the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan. Kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Metro Manila. Radyo Pilipinas 1, 738 AM. Philippine Standard Time, 9:01. Ang mga latest, ang mga trending, ano na ba ang mga happenings? Usap-usapan, siksik sa kwentuhang magaan at masiglang talakayan ng mga paksang siguradong inyong kawiwilihan. Bawat usapin, magkabuluhan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa Usap-usapan. Kasama si Ven Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Okay, magandang umaga po sa ating mga tagapakinig dito sa palatuntunang Usap-usapan. Ayan, marahil ay nagtataka po kayo bakit ito po ang inyong kasama. Ako po si Bea Gaza de Guzman, ang pansamantalang hahalili kay Miss Ven Blones. Para sa episode ngayong araw ng ating programang Usap-usapan, ika-30 sa buwan ng Nobyembre taong 2024. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang paggunita sa kaarawan ng ating bayani, si Andres Bonifacio. Maligayang kaarawan po sa ama ng Katipunan, ama ng himagsikan at Rebolusyong Pilipino. Siyempre po, napapakinggan po tayo sa 738 kHz sa inyong radio dial at sa bayang napapakinggan, napapanood sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas 1. At ngayong araw ay meron po tayong dalawang makakapanayam para sa episode ng Usap-usapan. Ang una po ay si ASEC Irene Dumlao, Assistant Secretary for Disaster Response and Management Group. Siya rin po ang Assistant Secretary for Office of the Secretary Concerns. Pag-uusapan po natin itong EO76. At sa ikalawang bahagi naman po ng ating palatuntunan, makakausap naman po natin si Miss Merlita Manicad, si Ma'am Merly, isang business owner ng Craft Shop Philippines. Pag-uusapan naman po natin dito ang waste management, sustainable fashion, at kung paano i-upcycle ang katsa. O, di ba? Okay, so para pasimulan, nitong Martes, ika-26 sa buwan ng Nobyembre, nag-issue ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng Executive Order number 76. Sa ilalim nito, idinedeklara na flagship program na ng pamahalaan ang tutoring program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na pinamagatang Tara, Basa. Ayan. Kaya naman upang talakayin ito, kasama natin sa linya ng komunikasyon si Assistant Secretary Irene Dumlao ng DSWD. Magandang umaga po, ASEC Irene. Welcome po sa programang Usap-usapan. Si Bea de Guzman po ito ng Radyo Pilipinas. Si Bea, magandang umaga. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Ayun. Maraming salamat po, ASEC, sa
paglalaan po, pagpapaunlak ng aming imbitasyon at pagbabahagi ng oras. Kahit po weekend ay napagbigyan nyo kami. So, ayun nga, katulad ng nabanggit natin kanina, ASEC, ay naging national program na nga itong Tarabasa. So, maaari nyo po bang ibahagi sa ating mga tagapakinig kung ano po itong Tarabasa program ng DSWD? Yes, Bea, ang Tarabasa program ng DSWD actually is a recalibrated educational program or educational assistance ng DSWD. Kung dati-dati po, nagbibigay tayo ng cash assistance for educational purposes para sa mga estudyante na kabilang sa mga mahihirap na pamilya under the Assistance to Individuals in Crisis Situation. Ngayon po, reformat natin para magkaroon ng parang kondisyon. Hindi lamang dole out, but there's a specific contribution that these college students who are enrolled in state colleges or universities will be doing. Ginagamitan natin ito ng cash for work intervention na kung saan ito ngang mahihirap na mga estudyante na nag-aaral sa state colleges or universities ay makaka-earn ng temporary income habang sila po ay nagtuturo as tutors doon sa mga struggling or non-readers na mga grade 2 students. And aside from being tutors, sila rin ay nagiging youth development workers. As youth development workers naman, nagsasagawa sila ng mga nanay-tatay sessions upang yung mga magulang, yung mga guardians ay magabayan, maturuan na mapabuti yung kanilang parenting skills bilang mga magulang sa kanila pong mga anak and palawakin yung pananaw ng mga magulang sa kahalagahan ng edukasyon. And aside from that, maging inspirasyon din sa kanilang mga anak na ipagpatuloy yung kanilang pag-aaral. So ito yung ginagawa ng mga college students na naka-enroll sa state colleges or universities. Nagiging tutor para sa mga bata na struggling o hirap magbasa o hindi pa po nakakapagbasa. At youth development workers naman para gabayan itong mga nanay o mga guardians, nanay-tatay o mga guardians through the nanay-tatay sessions. In exchange for that, sila ay mabibigyan ng dahil merong 20 days na tutoring sessions, sila ay makakatanggap ng 20 days times the minimum wage rate in their area. So ganyan po yung concept nung Tarabasa program na ang pinakalayunin of course ay strengthen yung family and community support system for elementary students na hirap nga o hindi pa po marunong magbasa. At of course, to provide the necessary assistance for college students in difficult circumstances para makomplete nila yung kanilang studies. And gayon din po, makaambag tayo in the reading proficiency of elementary students na hihirapan pa nga po na magbasa. Okay. So, ASEC, not one, not two, but three po yung parang beneficiary ng Tarabasa program. Una po yung mga estudyante na nag-tutor. Pangalawa po yung receiver nung tutoring, kumbaga yung mga struggling readers. And then, meron din pong mga nanay-tatay na tinetrain din po yung nanay-tatay session na ginagawa din po nitong ating mga tutor students, yung nag-tutor na mga estudyante. Yes. So, napakaganda po. So, hindi lang isa, marami po. Nabanggit niyo po kanina, ASEC na minimum wage rate po yung binibigay dito sa mga tutors. Paano po natin ina-identify or sino po ba yung mga eligible para po mag-tutor naman dito sa Tarabasa program, ASEC? Yes, ito yung mga college students na kabilang nga sa low-income families at nag-aaral sa mga state or local college or universities. So, tinutukoy po natin sila
sa pamamagitan noong ating listahanan or the National Household Targeting System for Poverty Reduction. Yan po yung ating pong basehan. And of course, tayo po ay nakikipag-ugnayan sa mga communities sa pag-identify and pag-validate nga po ng mga eligible students who will be trained or capacitated to become tutors and or youth development workers. Okay. And ASEC, dahil sila po ay mag-tutor, tinitrain din po ba natin ang mga students na itong mag-tutor or ano po ang program ng DSWD to make sure po na okay naman po yung kanilang tutoring practice? Yeah, that's correct. Tayo rin ay nakipag-ugnayan sa iba pong mga non-government organizations and the academe sector na siya rin pong nag-train sa ating pong mga college students who are enrolled in state colleges or universities and belonging to low-income families. Sila po yung nagbuo rin ng mga modules na siyang ginagamit ng ating pong mga beneficiaries or ating target clientele for this program. So napakaganda ng ating naging partnership with the various sectors dahil tayo po ay na-assist niya to develop modules for the tutoring and the nanay-tatay sessions. At the same time, for conducting capacity building activities for the students who will be serving as tutors and youth development workers. Okay, maganda. And ASEC, sabi niyo po kanina kailangan 20 days yung sessions. So, requirement po ba ito para makuha po nila yung kanilang financial aid? Ano po yung mga dapat nilang gawin or kumpletuhin para po makuha talaga nila yung parang financial aid or siguro masasabi natin na para yung nagsiserve as sweldo po ng mga students na nag-tutor? Yeah, yung cash for work nila, no? Yes, yun po. Because we're using a cash for work intervention, ito po ay matatanggap nila kapag nakumpleto yung 20 tutoring sessions. So ito pong sessions na ito ay ini-schedule ng mga tutors or ng youth development workers with the schools para di ba kasi dahil kapahagi kasi natin yung mga schools, yung Department of Education sa pagtutukoy naman sino yung mga struggling or yung mga non-readers, and then kasama natin sila sa pagsasagawa ng schedule or ng calendar para sa mga tutoring sessions. Bea, banggitin ko na rin, no, Yes, yung sige, nanay-tatay sessions, sinasagawa na rin natin yan kasabay noong mga tutoring sessions natin. Di ba? Kasi yung nanay, tatay, yung guardian, sinasamahan nila yung mga anak nila sa paaralan. So habang naghihintay sila na isinasagawa nga yung tutoring session, sila din ay nasa isang silid at nakakapacitate na rin through the nanay-tatay sessions. So, again, going back, no, there's 20 tutoring sessions na isinasagawa para sa mga struggling or non-readers na mga estudyante in grade 2 at necessary na makomplete yung 20 sessions po na yun bago po matanggap ng ating mga college students yung kanila pong financial assistance. Gayun din po, yung ating mga nanay-tatay, mga guardians who are attending the nanay-tatay sessions, they are also earning 235 pesos per session. No, ito rin namang natatanggap nila na financial assistance, of course, ay para magamit din nila na pambili rin ng mga gamit o mga kakailanganin para sa mga requirements o asignatura ng mga struggling or non-readers. So, ganun po natin isinasagawa. No? We really have to complete the 20 sessions. Okay. Ayun. Oo, maganda rin yung nanay-tatay session kasi 'di ba nung pandemic na-experience po talaga ng mga parents o magulang yung hardship na kasi pinapasa lang through module yung lessons ng mga bata noon, ano? And yung mga parents na challenge po sila kasi hindi naman po sila trained teachers. Pero ayun, isa po sa benepisyo ng Tarabasa program ay nakakapacitate po yung mga parents para makatulong din sila kung paano turuan yung mga bata. No, so maganda ang dami pong benefit ng national program na ito. ASEC, ito naman po
Kasi sabi nyo kanina, minimum wage per session, both po ito doon sa college students and doon sa mga nanay, tatay, participants nung session na yon. Tama po? No, yung 20 times the minimum wage rate in the area, yun po yung tatanggapin, yun yung equivalent na cash for work intervention Okay. para doon sa mga college students who are enrolled in state colleges or universities and belonging to the low-income families. Okay. So yun namang pong 235 pesos kada session, yan naman yung matatanggap ng mga nanay, tatay, or guardians who are attending the nanay-tatay session. Ayun, malinaw po yun. Okay, thank you po sa clarification, ASEC. Ngayon naman po, dako naman po tayo sa mga datos dahil nakita naman natin na mga 3 classification yung beneficiary ng program. Una yung mga mag-aaral na nag-tutor, then nanay-tatay na participant ng nanay-tatay session, as well as the struggling readers. Ngayon, ASEC, meron po kayong figures ng total, or siguro ewan ko kung paano nyo po kinaklasify yung figures, kung meron pa pong ganon, pero ilan na po ba yung mga natulungan ng Tarabasa program, ASEC? Okay. Sa kasalukuyan, for 2024, ang na-serve na po natin ay a total of 120,359. Okay. Ito po ay kinabibilangan na ng mga college students, ng mga struggling and non-reader elementary learners, at yung mga parents or guardians na nagbenepisyo doon sa nanay-tatay session. So it is already the total, Bea. Okay. I don't have the breakdown right now, but yon, it's It's okay. more than 120,000 served already for this Ayun. year. Napakarami, ulitin lang po natin. So, as of right now, 120,359 na po ang beneficiaries ng Tarabasa program. ASEC, magpapatuloy Yes, po Bea. ba ang, yes, ASEC, magpapatuloy po ba yung program na ito? Tsaka saan po natin kukunin yung funding kung sakaling magiging continuous siya? Yeah. Actually, it was only last year when we pilot tested o nagsalwa tayo ng pilot implementation ng Tarabasa program dito nga sa National Capital Region. But this year, we've started to scale up the implementation at nag-cover na nga tayo ng mga probinsya sa Central Luzon, particularly in Bulacan Province, gayon din po sa Central Visayas, sa Eastern Visayas, Northern Mindanao, Soxargen, and Calabarzon. Of course, ninanais ng DSWD na mas palawakin pa natin ito, especially that Executive Order number 76 was issued nga po na kung saan flagship program na ito ng national government, and tayo ay makikipag-collaborate sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para mas mapabuti pa yung implementasyon at mas mapalawig pa ito. In terms of funding for the coming years, meron naman po tayong inilaan na pondo para po sa implementasyon nitong Tarabasa program for next year. Okay, ang galing. Ngayon, syempre alam na nga natin na naging national program or flagship program na po itong Tarabasa program ng ating pamahalaan. Para lang po sa mga interesadong lumikha ng framework, ng magagandang programa, ASEC, itanong na rin po namin, paano nyo po ba nililikha yung mga ganitong program na mahusay? Paano po, for sure meron po kayong progress report, mga monitoring, tsaka evaluate ng framework. Paano po yun para sa mga interesado pong gawing pagbabasehan or parang sharing your best practices po sa DSWD sa mga gusto pong gumawa rin ng programang kapaki-pakinabang po sa ating komunidad, ASEC? Yeah, actually, Bea, ang Department of Social Welfare and Development ay meron tayong tinatawag na Social Technology Bureau. Ito po Okay. yung isa sa mga opisina ng DSWD na siyang nangangasiwa
sa pag-develop ng mga responsive, transformative, at mga sustainable na social welfare and development models of intervention na nag-a-address sa mga pangangailangan po ng poor, vulnerable, and disadvantaged groups. Meron po tayong proseso na isinasagawa sa pag-develop ng mga technologies na siyang magiging basehan natin sa mga programa na i-implement. Actually, one of the processes nga na isinasagawa ay yung pong pilot implementation. Ayan yung nabanggit ko kanina, nasa Tarabasa program, we conducted a pilot implementation. So ayan, bahagi yan ng social technology development process natin. And of course, after the pilot implementation, nabanggit mo, nagkakaroon naman ng assessment yan. Ina-assess natin yung concept nung pilot testing. And of course, kapag nakita, batay doon sa inilabas na resulta ng pag-aaral o ng assessment ay maganda yung naging outcome, that will be the basis of the department to institutionalize, come up with policies for the program to be adopted. At para maipagpatuloy po natin yan. At yan nga yung ginawa natin for the Tarabasa program because by the end of the year 2023, nagkaroon ng evaluation at nakita na malaki yung naiambag ng Tarabasa program in improving the reading proficiency or literacy ng mga bata na naka-enroll nga po sa mga public schools at nasa elementarya. Ayun. So congratulations sa DSWD, lalo na po yung nabanggit ni ASEC na Social Technology Bureau. Tama po, ASEC? Tama, Opo, Bea. ayun That's the office really of the DSWD, which is in charge in the development of social welfare and development programs and services. Ayun, ang husay. And also, syempre, ASEC, may mga kolaborasyon po tayo with other agencies ng government. Nabanggit niyo po kanina, DepEd, ganon. So, meron pa po bang ibang agencies or stakeholders na katuwang po ang DSWD para po sa Tarabasa program, ASEC? That's correct, Bea. Ang DSWD is also working and will be strengthening our collaboration not only with the Department of Education but also the Commission on Higher Education. Gayon din po yung National Youth Commission, mga state universities and colleges, of course, local government units, and other relevant na national government agencies and other stakeholders para nga po maging epektibo, mas epektibo, at ma-expand pa natin yung program coverage ng Tarabas. Okay, ayun. So, lagit-lagi ang pagtutulungan, kolaborasyon at pakikipag-ugnayan po sa ating mga stakeholders and other government agencies. Nakakatulong din po malaki ang papel para po sa katagumpayan ng isang programa. So ayun nakaka-proud po ito, parang nagsimula siya as a DSWD program and then naging national program. ASEC, ang inyong panghuling mensahe na lang po sa ating mga tagapakinig na kikinig sa atin ngayon. Okay, again, maraming salamat. Bea, sa pagkakataon na binigay po sa DSWD para tayo ay makapag-provide ng impormasyon hinggil sa Tarabasa Tutoring Program. Gaya nga ng nabanggit ko, this is a holistic social welfare and development model na nag-create ng isang learning ecosystem wherein nga po yung mga college students na kabilang sa mga hirap na pamilya at nag-aaral sa mga state colleges or universities ay nakakapacitate at nadideploy po bilang mga tutors and youth development workers. Ito pong programa na ito ay isa sa mga inobasyon ng ating pong ahensya sa ilalim ng pamumuno ni Secretary Rex Gatchalian. Na ninanais po talaga ng DSWD na patuloy tayong makapag-develop ng mga programa, gayon din yung mga pulisiya na
lalo pong mag-empower at magkakapacitate sa mga kababayan nating belonging to the poor, the vulnerable, and the marginalized sector so that in the long run, they could contribute in nation building. They could, their level of well-being will also improve, and sila rin po ay makapag-graduate mula po sa kahirapan. Yan po yung pong vision ng DSWD para po sa ating pong mga kababayan. And bilang contribution na rin natin in ensuring na yung pong poverty incidence sa ating bansa ay bumaba to a single-digit percentage by 2028. So, yan po yung ating pong talagang pinagsisikapan at patuloy tayong bubuo. Gaya ng nabanggit ko, patuloy tayong bubuo ng mga programa at polisiya that will inure to the benefit of the publics that we serve. So with that, Bea, again, maraming salamat. Magandang umaga. Maraming salamat, Asek Dumlao, sa uulitin po. Okay, iyan po si Assistant Secretary Irene Dumlao, ang Assistant Secretary for Disaster Response and Management Group. Siya rin po ang Assistant Secretary for Office of the Secretary Concerns ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Okay, balikan lang po natin yung mga na-discuss sa atin ni Assistant Secretary Dumlao tungkol nga dito sa napakagandang programa ng pamahalaan, ang Tarabasa Program, hitting 3 birds in 1 stone. Ang ating mga estudyante na nag-tutor ay nabibigyan ng cash for work. Ang ating mga estudyanteng nahihirapang bumasa, natuturuang magbasa, at ang ating mga nanay at tatay na gusto ring makatulong para maturuan ang ating mga anak o ang kanilang mga anak ay na-tutor din o meron din silang nanay-tatay session. Ayan, so isa pa sa nilinaw sa atin ni Assistant Secretary Dumlao, itong 235 per session na matatanggap ng mga nanay at tatay na kalahok doon sa nanay-tatay session. And yung cash for work naman ng mga estudyante ay base po sa minimum wage rate kung saang rehiyon po sila naroon. So, yan po yung ilan sa ating mga financial aid na natatanggap. At kabuang 120,359 ang beneficiaries na ng Tarabasa. Hindi na po ito na identify which one yung student, nanay, tatay, or yung non-readers. Bale, isahan na nila itong kung baga binilang doon sa 120,359 beneficiaries na yon. At natutunan din natin sa mga nabanggit sa atin ni Assistant Secretary Dumlao, itong espesyal na dibisyon sa DSWD, ang Social Technology Bureau. O, diba? First time yun siguro nalaman yun, hindi natin alam yun, na sila pala ang responsable doon sa pag-i-evaluate, pag-a-assess ng mga programang inilalatag at ipinatutupad ng DSWD. Napakahusay po kasi itong Tarabasa program na originally inilunsad lang ito last year at DSWD program lamang siya, nakitaan ng potensyal ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maganda yung programa, at ngayon naging flagship program na siya sa ilalim po ng Executive Order number 76. So, ayan. Okay, so in the meantime, bago natin kausapin yung ating susunod na makakapanayam, si Ma'am Merlita Manicad, si Ma'am Merly sa kanyang mga kakilala o kaibigan, ang business owner ng Craft Chef Philippines. Tayo po muna ay magkakaroon ng maikling paalala. Magbabalik Sa po ang paghahatid ng usap-usapan. impormasyon
Siguradong malaman at kapaki-pakinabang. Paano ba nakakaapekto ang social media sa parenting? Sinabi nating heart failure, hindi na maayos mag-pump. Prenuptial agreement. Ano ho itong kasunduang ito? Bakit mahalaga ito? Magaan na talakayan ng mga paksang hindi araw-araw napapag-usapan. Tampok natin ang isang uri ng sining na kung saan binibigyang buhay ang mga lumang litrato. Ito po ang inyong programa sa Lam Radio kung saan pag-uusapan natin ang iba't ibang mga talakayan, balita at mga impormasyon. Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Sa balita at impormasyon, tapat sa pag-uulat. Nursing is not the easiest job in the world. In fact, it's emotionally draining. Huge step in the fight against COVID-19. I truly believe in the things that I do because of where we come from, our resilience, our dedication. A Filipino nurse administers the first COVID-19 vaccine, and her name is May Possums. I gave my best and my heart. I am May. I am the Philippines. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas 738 AM. Anong latest? Usap-usapan. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Okay, muli po nagbabalik ang ating palatuntunang usap-usapan. Ako pa rin po ang inyong kasama. Humahalili kay Ven Blones, Bea Gaza de Guzman. Bago po tayo pumunta sa ating ikalawang guest, ay meron po muna tayong pag-uulat mula kay EJ Lazaro, kaugnay sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga nabiktima ng kamakailang sunog sa Tondo, Maynila. AJ? Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Yes, Bea, magandang umaga. Live tayo dito sa Tondo, Maynila ngayong morning dahil inaasahan anumang oras mula ngayon ay bibisitahin at kumustahin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. itong mga residente ng Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila na nasunugan itong nakaraang linggo. Kung inyo ang maalala, tinatayang aabot sa 2,000 pamilya yung naapektuhan ng sunog na umabot sa Task Force Charlie at tumupok sa 1,000 kabahayan. Kaya ito na nga yung itinuturing na isa sa mga pinakamalaking sunog na nangyari ngayong taon dito sa Maynila. 1 linggo na rin nananatili sa mga evacuation area, mga residente ng Isla Puting Bato, pero patuloy naman ang suporta ng pamahalaan sa kanila magmula ng araw ng sila ay nasulugan. Inaasahan na ngayong araw nga ay bibisitahin ni Pangulong Marcos itong mga evacuees mula dito sa Isla Puting Bato na nasa Delpan Evacuation Center at isa nga dito sa may Rosario Almario Elementary School. Sa katunayan nga, noong nakaraang linggo pa ay agad na rin nagpadala ng mga relief pack ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa atas na rin ni Secretary Rex Gatchalian. Maliban pa yan sa mga tulong na ibinigay ng pamahalaang lungsod ng Maynila. At ngayon nga, Bea, ay nagpapatuloy
ang pagpapaabot ng tulong ng pamahalaan at personal na si Pangulong Marcos ang magpapaabot ng mga tulong na yan, katulad ng mga karagdagang relief pack sa mga residente at ano pang mga tulong na maaari ipamahagi ng Office of the President sa mga kababayan natin dito sa Tondo, Maynila. Kaya ngayon, inaasahan na anumang oras mula ngayon ay bibisitahin na ni Pangulong Marcos itong mga residente at talagang sabik na sila sa pagdating ni Pangulo. Kanina nga ay ilang performance ang ating nasubaybayan na inaaliw yung mga residente habang nag-iikot yung mga kawani ng DSWD na kumakalap ng mga impormasyon ng mga residente dito para sa mga tulong na maaari nilang makuha mula sa pamahalaan. Kaya, Okay, maraming salamat EJ Lazaro. Yan po ang kaniyang pag-uulat hinggil sa sitwasyon ng nalalapit na pagbisita, no? Anytime ay ayon sa kanyang pag-uulat, darating na po si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang bisitahin po ang mga residente na biktima po ng sunog. Nako, grabe yung figures, no? About 2,000, no? Ang last ko nakita 1,500 pero halos 2,000 yung affected residents dito sa ika nga ni EJ ay pinakamalawak na nasunog this year, no? Okay, so sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunang usap-usapan ay excited po tayo na makausap si Ma'am Merlita Manicad. Ready na po siya, ang business owner po ng Craftcha Philippines, upang pag-usapan po ang katsa upcycling at ang sustainable fashion. Pero bago po yan, bibigyan ko muna kayo ng trivia. Alam nyo bang sa Pilipinas, 267,111 tons ng textile waste ang itinatapon sa mga landfills kada taon. Ayon ito sa Solid Waste Management Status Report sa National Textile Convention na ginanap ngayong taon, ibinahagi ni Ray Eliseo Torrejos, Associate Scientist sa Department of Science and Technology Philippine Textile Research Institute o DOST-PTRI, na mayroong sapat na damit o tela sa buong mundo upang mabigyang kasuotan ang 6 na henerasyon ng tao. Batay ito sa datos na nagpapakitang nadadagdagan ang gross domestic product o GDP, nadadagdagan ang populasyon at nadadagdagan ang sales o kita sa mga damit, ngunit bumababa ang clothing utilization rate. Alam nyo rin bang 10% ng global greenhouse gas emissions ay mula sa textile industry. Mayroon namang 5 million tons ng microfibers ang nakikita sa karagatan kada taon mula sa paglalaba at iba pang clothing-related practices. Ngayon, paano nakatutulong ang industriya ng textile upang matugunan ang problema sa polusyon at climate change? Aalamin po natin yan sa isang local brand na gumagawa ng upcycle fabric na nagsusulong ng sustainable fashion at zero waste. Narito na po, makakausap natin si Ma'am Merlita Manicad. Magandang araw po, welcome po sa Usap-Usapan, Ma'am Merly. Hello po, magandang umaga po sa lahat po ng tagapakinig ng Usap-Usapan. Magandang umaga po sa lahat. Maraming salamat po, Ma'am Merly, sa pagpapaulak sa aming imbitasyon. Alam ko po may tinda po kayo dyan sa ngayon. So thank you po sa inyong oras. So ito, maaari nyo po bang ipakilala sa amin yung Craftcha Philippines o Craftcha? Kailan po ba ito nagsimula at paano, Ma'am Merly? Okay po. It started right after Undoy po. 2009 na Undoy po tayo. Mm-hmm. So madalas po sinasabi ko kahit sa tindahan na tayo po ay produkto lang ng Undoy. So bakit naging sustainable? Doon po kasing time na yon, wala po tayong paraan para kumita kasi nag-aalaga po ako ng asawa ko na may sakit, nagpapaaral ng mga anak, etc. and etc. Sama-sama na po. So naisip ko lang pong iparaos yung hilig ko para hindi po ma-divert sa
maging malungkot ako, walang kapakit-pakinabang. So bumalik po ako sa hilig ko na manahi. Now naisip ko po, ano po ba yung pwede kong bilhin sa napakaliit na halaga? Kasi nung time po ng Undoy, 500 pesos lang po yung pera ko sa bulsa. Kasi po, semi-retired na ako noon. Yun na nga, sa bahay lang ako, nag-aantay lang ng sweldo ng mga anak kung mabibigyan. So naisip ko po, bumili ng sako ng arena para po practice ko yung aking hobby, which is pananahi. By the way, yung ginagamit ko pong makina until now, ay minana ko po sa lola ko pa. Wow. So, more or less 85 years old. So doon pa lang sa pag-uumpisa ng paggamit ng aking mga kagamitan sa pananahi, makikita mo na po na talagang makaluma ako. Old school na po kung tawagin nila. Talagang I make use of everything na nasa loob ng bahay ko, even the basura. Yan. So, nung ako po ay nakabili ng halagang 500 pesos na sako ng arena, which is bumibilang po sa 100 piraso, kasi nung time na yun, 5 pesos each ang bili natin. Nagawa po ko ng unang-unang produkto na gamit sa bahay. Andyan yung supot ng kabayo, supot ng unan, pumot, etc. And bags. After 2 weeks po, nag-pronounce lahat ang munisipalidad paikot ng Pasig and Marikina na hanggat maaari daw po, bawal na ang paggamit ng single-use plastic. So, nagtuloy-tuloy ako, bumalik ako dati sa unang paraan ko para kumita, which is pagtsatsyangge. So, bumalik po ako sa isang lugar sa Quezon City, wherein nagsubok po ako magtinda uli para may pagkakitaan at the same time, dahil nga po nawalan tayo ng pagkakakitaan. And the rest is history. Kahit saan na pong istasyon ng radyo, TV, newspaper, parati na pong pagkatungkol sa sustainable fashion or recycled products, pirmi na pong si Craftsia ang tinatawag nila. Yes, congratulations po. Ma'am Merly, napakagaling. 2009, sabi ni Ma'am Merly, produkto lamang po siya ng Ondoy. At kung ano yung meron siya, 500 pesos. Ibinili po niya ng sako ng harina para po bumalik sa kanyang passion, yung pananahi. At old school, talagang sustainable. Hindi po siya gumamit ng iba, bumili ng bago para makadagdag sa mga waste, ganyan. Talagang nag-upcycle po siya ng katsa at gumamit ng itong sewing machine, yung gamit sa pananahi na makinari. Nagamit pa ng kanyang lola, no? Saan pa kayo, no? Old school nga si Ma'am Merly, pero sabihin ko lang, Ma'am Merly, kahit na old school po kayo, ang inyo pong ideya sa pag-upcycle ng katsa ay napaka-innovative, makabago, no? So, old school man ay makabago rin, ano? Opo, totoo po yan. Isa ng kaibigan ko po ang nagtanong, bakit paggawa ng katsa yung naisipan mo? Siya na rin po yung sumugot, ate, alam ko na. Kasi lifestyle mo na yan, bata pa lang yan, ginagawa mo na yan. Nagpupunit po talaga ako ng mga lumang kurtina, ginagawa ko into bags, basta anything na nasa loob po ng bahay na alam kong hindi na siya napapakinabangan, gagawin ko po yan ng ibang produkto na mas pakikinabangan pa ng mas matagal. Ayun. So, talaga sa hilig, passion, talagang nasa lifestyle ko na po talaga yung pagbuo ng lumang produkto na ginagawa ng bagong anyo. Sa lahat po ng fabric o ng mga tela ng damit, Ma'am Merly, bakit naman po katsa ang napili nyo? Napakinggan ko po yung mga ibang interviews nyo, and isa po sa interview nyo, sabi nyo, hanggat may Pilipinong kumakain ng pandesal. Sige po, go ahead, share po. Ito po yun, diba? Kasi nung time nga po na yun, 500 piso lang ang pera ko. So kung mamamasahe pa ako para bumili lang ng tela somewhere dyan sa bilihan ng mga tela, di po ba mababawasan pa yung puhunan ko? Tama. So, kung ano yung nakalatag sa mesa mo, kung ano yung pinakamura at pinakamatibay na inaakala kung pwede kong gamitin sa paggawa o pagbuo ng produkto ko, yun po yung una kong naisip. At saka at the same time po, parati kong sinasabi na pag bumibili po tayo ng mga lumang sako sa small bake shops,
sino po ang unang-una nating natutulungan? The small panaderos na minsan Yes. nakakatulungan natin. Kung yung iba, bote ang intention nilang i-save, diba? Or plastics. Ako po, talagang yung unang-unang may matutulungan ka, dapat yung gagawin mo. Dito nga po pumapasok yung tinatawag nilang circular economy na sa buong umiikot-ikot na yung pera. So ngayon po, ini-introduce na nung kung sino-sinong mga municipalidad natin yan. Pero sa totoo lang po, bago pa nila introduce, ginagawa ko na po. So parati tayong nai-introduce ngayon dyan. Kumbaga, hindi po sa sinasadya, talaga palang yun na yung papunta ko kumbaga nung mag-umpisa po ako ng craft siya. Hindi ko akalain na doon pala pupunta yung lahat ng mga ginagawa ko. And sabi niyo po may mga speakership kayo, kinukuha po kayo nagsasalita sa mga workshops, seminars. Ngayon, sa pamamagitan po ng ating panayam dito sa radyo, maaari niyo po ba kaming turuan paano po yung proseso ng pag-upcycle ng katsa? Paano po yung proseso? Curious lang po at saka sa mga gustong gayahin kayo. Actually, marami na sila. Okay. Pero best na nakikita na ang ginagamit nila ay yung gamit na sako talaga ng arena. Usually, yan sa store ko. Pag sinabi kong sako po talaga ng arena yan, authentic yan, you can see the serial number nung pinaglagyan ng sako. Others, wala po. Kasi ang ginagamit nila are purely misprints na tinatawag. Yun po yung ibinigay ng kumpanya na nagtatatak ng mga sako na yan para hindi lang maging waste sa kanila, ibinibenta po ng tela per kilo. Aminagawa po ako, gumagamit po ako, pero maliit na porsyento lang. Kasi nga po, ang sabi ko, kung magdadagdag ka ng panibagong produkto sa paggawa ng whatever recycled product na gagawin mo, at magdadagdag ka, ay nagdagdag ka ng basura ulit. Hindi ka Hindi ba? So, yung naisip din natin na bakit katsa, kasi yan po yung pinakamatibay na nakikita ko. It would last for 10 years or more, depende po sa gumagamit niyan. Napakarami po pang i-maintain. Kaparanggot, kurot lang na sabon, ibabad mo lang sandaling minuto, tapos pag nakita mong umangat na yung dumi, banlawan mo na, and don't make tiga. Hindi rin po kami nag-iron. So, kung makikita nyo, less gamit ng energy sa craft siya. Kaya sabi nga nila, bakit naman gusto yata yung paninda mo? Sabi ko talagang gano'n. Problema na nung bibili. Kumbaga, it's a joke pero that's true. Problema na nang bibili kung gagamit pa siya ng added energy o mag-waste pa siya ng panibagong energy para lang dun sa pagpaplansya ng damit niya, which pwede naman din i-wash and wear lang. Ito, may nagtanong po, yun pong katsa, no? Okay naman po siya sa balat, ano? Malambot. Cotton po ito, tama po ba? Ngayon nga lang po, sinasabi ko na hindi na siya 100% cotton. Mixed fabric siya. Pero kung iisipin po natin, ano ba yung pinaggamitan ng sako ng arena? Di po ba pagkain? So bakit siya magkaka-allergy kung gagamit man siya ng sako ng arena? Anything na po yan, malinis na yan. Diba? Kung gusto niya, banlian pa niya ng tubig. Kung gusto lang niya makasiguro. Yes. I don't mind gumamit po ng panghabang panahon ng sako ng arena as pangkasuotan ko. Kasi pagkain po ang pinanggalingan yan eh. So, yung gat lang po nung textile niya, sigurado ako, pumasayan sa mga nagbebenta ng arena para paglagyan lang nila ng arena nila. And also, nabanggit kanina ni Ma'am Merly na meron po pala yung mga misprints and authentic na, merong dalawang types, parang misprints and authentic na na sako nung harinan, yung katsa. Yung pong misprints, hindi pa po yun nalalagyan ng arena. Kaya parati kong sinasabi. Kapag sinabi mo na sako ng arena ang ginagamit mo, nakatikim ng arena yan. Kasi kung hindi yan sako ng arena. Tela pa rin yan na hindi nagamit. Oo nga. So, karagdagan pa rin basura kung tutusin. Pero sabi sa demand kasi ng pangangailangan o orders ng mga produkto na gawa sa mga sako, hindi maiwasan gumamit pa rin paminsan-minsan. Pero how I wish na sana bigyan nila ng porsyento ng
ng produktong gagamitin nila, I mean material na gagamitin nila, are galing sa basura pa rin para makatulong talaga, di po ba, na makabawas ng basura. Para sila din mismo, hindi sila mahihiya sa sarili nila na sabihin na, oy, naging sako to ng arena, which is hindi naman talaga. Tama. So mahalaga din po yun, no? Yung authenticity talaga. Kasi yun talagang advokasya po ni Ma'am Merly ay yung zero waste and sustainable fashion. Ngayon, dako naman po tayo, Ma'am Merly, doon sa mga hamon na kinaharap po ng Katsa Upcycling nung nagsisimula pa lang po yung craft. Ano po yung mga challenges at paano nyo po siya na-overcome? Nung una po, ang pinaka problema ko dyan yung paglikom ng gamit na sako ng arena. Kasi may kung tawagin dugyot, meron namang masinop talaga, na halos pinapagpag, wala nang natitirang leftover na arena. So, pagka po kayo'y nilapitan ko na sinabihan ko, bibilhin ko po, never po akong nanghingi, hindi po ako tumatanggap ng libre kasi ang katirin ko, nakasimita din yung magsisinop ng whatever basura na kukunin ko. Hindi lang ako lang yung parte na gagawa nun. So, naturuan ko po silang isubi, itago, o likumin yung kanilang mga gamit na sako ng maayos. Kailangan po pagpag na pagpag, para hindi po kutuhin, gano'n, parang gano'n. Nagkukuto po kasi yan kasi lalo pagka na imbak na ng matagal. Tapos bukod po doon nagkakamantsa dahil po hinahawakan niya ng mga kamay na basa or kaya mga may halong mga ingredients na mantika, food color, basta iba-iba pong dumi ang nalilikom niya habang ginagamit siya. So later on po, kung isa, dalawa, tatlo ng beses ko yan nakukunan, mapapansin niyo po, paganda na ng paganda yung naiipon nilang basura. Malinis na, halos water na lang ang kailangan mong ipanlabas sa kanya. Hindi mo na siya bibigyan ng sunro, ng bleach, or ng sabon naman napakarami. So mapapansin mo po, unti-unti natututo na sila. Hanggang sa, meron po tayong mga ka-tie-up ng mga bake shops, layo ng Ilocos. Ang arena po nila ginagamit nila sa paggawa ng pansit. Napakalinis po. Tubig na lang halos ang ginagamit po. Di ba po nakakatawa na bukod sa kami naman po sa parte namin, nire-recycle namin yung tubig kung mga ilang ulit namin yung gagamitin sa pagbabanlaw, paglilinis. Sila naman po, nakakabawas na sila ng problema namin kasi hindi na namin siya gagamitan ng maraming sabon kasi talaga pong malinis pag binigay nila sa amin yung basura nila. Okay. Hanggang ngayon po, taon na, Day 1 pa lang po, hanggang ngayon, katay up pa rin namin sila. Kaya medyo magaang-gaang na ngayon. Halos hindi rin ako nangangatok sa maliliit. Sila na rin po yung pumukontak sa amin. Dati po talaga, iniikot namin yung buong komunidad ng Pasig. Nangangatok talaga kami sa mas maliliit. Bakit po sa mas maliliit na bake shop? Kasi ang katiran po nila, ayaw nilang ma-compromise yung quality. Kasi mas daw po ang arena galing sa katsa rather than dun sa sako ng arena. Ayun. Okay. Yes. Trivia. Yan. Kaya maliligit ako pumupunta mas lalo. Kasi sila yung gumagamit ng ganitong klase ng arena. Yes. Okay, Ma'am Merly, wala na tayong oras pero final message niyo na lang po. Natuwa kami sa inyong kwento. Final message niyo po and also kung gusto niyo pong imbitahin ang ating mga tagapakinig doon sa nabalitaan naming Metro Fiesta NCR Trade Fair. Go ahead, Ma'am Merly. Ang Metro Fiesta po hanggang Sunday pa po sa Festival Mall sa Alabang. Meron po tayong semi-regular sa Green Hills po. Halos tapat po ng Army Navy hanggang December 30 po. At siguro po ang importante, follow us sa Instagram para po malaman ninyo yung mga sunod-sunod pa naming mga pupuntahan. Yan, may GSIS pa po pala, malakihan yan sa DTI, December 3 to 13. Now, yung pwede ko lang pong i-share sa mga tao, dumaan din naman po, hindi naman po porket ganito na yung ituring kalaki ang craft siya. Hindi dahil kilalang kilala na si craft siya Philippines, hindi po tayo nagdadaan sa mga paghihirap, problema. Basta po ang importante lang, tiwala lang sa ginagawa ninyo. Kasi pagka puso po ang susundin, walang pagkakamaling mangyayari. Ayan, napakagandang final message. Pag puso ang sinunod, walang pagkakamali. Maraming salamat. Yan po si Ma'am Merlita Manikan. Maimbitahan niyo rin po uli ako para sa second part naman. Oo naman po, sure. Sige po. Thank you po, Ma'am Merly, sa uulitin. Salamat po.
Okay, yan po si Ma'am Merlita Manicad, business owner ng Craft Chef Philippines, na napag-usapan po natin yung catch up, cycling. At wala na po tayong oras. Maraming salamat po sa ating mga nakatuwang sa technical side, Doroli Bumatayo at Julian Aliston, at ang ating co-producer, Mr. Erwin Peñano. Muli, ako po si Bea Gaza de Guzman. Hanggang sa susunod po na episode ng Palatuntunang Usap-Usapan. Magandang umaga. Mga kwentong nakakatuwa, mga usaping kapupulo